Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 2, Day 1, Makabansa. Mga layunin na ibibigay ang kahulugan ng mapa. Nakikilala ang mga simbolo o sagisag na makikita sa mapa. Panuto, ilarawan ang iyong komunidad batay sa mga sumusunod na katangian. Malapit sa bayan. Malapit sa kapitan ng barangay, lokal na salita, malapit sa ilog o bundok, malayo sa kapitan ng barangay, Tagalog ang salita. Ang mapa ay isang patag na larawan o representasyon ng mundo o ng isang lugar. Ito ay ginagamit sa pagtukoy ng lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar. Upang lalong mapadali ang paggamit ng mapa, iba't ibang sagisag o pananda ang ginagamit sa mapa. Ang mga sagisag o pananda ay maliliit na guhit o larawan na kumakatawan sa mga bagay-bagay o lugar na makikita sa mapa. May mga sagisag o pananda para sa ospital, paaralan, simbahan, ilog, kalsada at iba pa. Hanapin sa hanay B ang simbolo ng nasa hanay A. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot. Suriing mabuti ang mapa ng Barangay Marikit. Ano-anong pananda ang ginagamit sa pagpapakita ng mga lugar? Ang mga simbolo o panandang ginagamit sa aktwal na mapa ay may kahulugan. Kailangang malaman at maintindihan ang bawat simbolo upang mas madaling matukoy o mapuntahan ang isang lugar. Alam mo na ba kung paano gumamit ng mapa? Aralan ang mapa. Hanapin ang mga panandang ginamit sa pagpapakita ng mga lugar o bagay. Isulat sa kaukulang kahon sa tabi ng simbolo ang kahulugan nito batay sa talakayan. Ang mga simbolong ito ay maaring nagpapahayag ng isang anyong lupa, anyong tubig at iba pa. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 2, Day 1, Makabansa. Mga layunin, naiisa-isa ang pangunahing direksyon, na ipapakita ang kasanayan sa pagsasabi ng direksyon. Panuto, piliin sa loob ng kahon ang titik ng tamang sagot. Kapag ang weather forecaster ay nag-uulat sa telebisyon o radyo tungkol sa isang bagyo, ibinabalita niya ang direksyon ng hangin. Madalas na ginagamit sa pagbabalita ng kalagayan ng panahon ang mga salitang hilaga, timog, kanluran at silangan. Apat na pangunahing direksyon. H or hilaga, nasa itaas ng mapa. S, silangan o kung saan sumisikat ang araw, nasa kanan ng mapa. T, para sa timog, nasa ibaba ng mapa. K, para sa kanluran o kung saan lumulubog ang araw, nasa kaliwa ng mapa. Saan makikita ang mga bahay? Ano ang nasa gawing hilaga?
Saang direksyon makikita ang simbahan? Ano ang makikita sa gawing timog? Tignan ang mapa ng Barangay Magsaysay. Pag-aralan kung ano-ano ang mga makikita sa mapa ng barangay. Ano-ano ang makikita sa mapa? Sa anong direksyon naroroon ang paaralan? Saan makikita ang ospital? Saang direksyon ka tutungo kung ikaw ay nasa parke papuntang bahay? Mula sa ospital? Saang direksyon patutungo papuntang parke? Ang mga pangunahing direksyon ay mahalagang malaman. May 4 na pangunahing direksyon: hilaga, timog, kanluran at silangan. Madaling makita ang kinaroroonan ng isang lugar sa tulong ng mga pangunahing direksyon. Pag-aralan ang mapa. Tukuyin kung saang direksyon nakikita ang mga sumusunod. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 2, Day 3. Makabansa. Mga layunin, natutukoy ang mga direksyon at lokasyon ng mga mahahalagang lugar sa loob ng kinabibilangang komunidad. Naiguguhit ng payak na mapa ng mahahalagang lugar sa loob ng komunidad gamit ang iba't ibang direksyon. Mag-ehersisyo tayo. Itaas ang 2 kamay ng salitan sa bilang na 16, nakaharap sa hilaga. Mag-jogging sa lugar sa bilang ng 16, harap sa timog. Mag-ehersisyo tayo. Iikot ang 2 kamay sa bilang na 8 pa-clockwise. Ulitin ang pag-ikot ng 2 kamay sa bilang na 8 counterclockwise, harap sa silangan. Ibaluktot ang mga tuhod, hawak ang baywang sa bilang ng 16, harap sa kanluran. Mapa ng komunidad. Nasa hilaga ba ang simbahan? Nasa timog ba ang paaralan? Nasa silangan ba ang palengke? Nasa kanluran ba ang ospital? Nasa silangan ba ang palaruan? Sagutin, nais magtinda ng isda ang pamilyang Soberano. Saang direksyon sila pupunta para kumuha ng paninda? Pasukan na sa Hulyo. Ang mga anak ng pamilyang Arellano ay gustong pumasok sa paaralan. Saang direksyon ang paaralan? Nais ipagbili ng pamilyang Urdadya ang kanilang namanang ginto at pilak sa kanilang mga ninuno. Saang direksyon nila ibebenta ang mga ito? Matutukoy mo ba ang mahahalagang lugar na nakapalibot kay Amira? Ang lokasyon ang nagsasabi ng tunay na kinalalagyan ng mga bagay lugar. Ginagamit natin ang mga pangunahing direksyon, hilaga, timog, silangan at kanluran sa pagtukoy ng lokasyon. Gumuhit ng simpleng mapa ng sariling komunidad. Ipakita ang wastong kinalalagyan ng inyong bahay, paaralan, pamilihan, gusali ng barangay, simbahan o ano pang mga estrukturang makikita sa inyong komunidad. Gamitin ang mga pangunahing direksyon. Matatag, Grade 2, Quarter 1, Week 2, Day 4. Makabansa. Mga layunin, natutukoy ang lokasyon ng kinabibilangang komunidad batay sa direksyon at kalapit na lugar. Naiguguhit ang mapa ng kinabibilangang komunidad at kalapit na lugar.
Ito ang mapa ng mga lugar na malapit sa tirahan ni Roy. Itala ang matagpuan sa iba't ibang direksyon sa mapa. Ito ang aking komunidad. Kaya mo bang banggitin ang direksyon at kalapit nitong lugar? Ang direksyon makikita ang simbahan. Anong kalapit na lugar ang simbahan? Ito ang komunidad ng pamilyang Bautista. Makikita sa komunidad ang iba't ibang puok na gustong puntahan ng mga kasapi ng bawat pamilya. Kaya nyo bang tukuyin ang kinabibilangang komunidad ng pamilyang Bautista batay sa direksyon at kalapit na lugar? Ano-anong kalapit na lugar sa pamilyang Bautista? Anong lugar ang nasa direksyong silangan, kanluran, hilaga at timog? Natutukoy ang lokasyon ng kinabibilangang komunidad batay sa direksyon at kalapit na lugar sa pamamagitan ng mapa. Mapapadali ang paghahanap ng isang lugar kung malinaw na naipapahayag ang kinalalagyan mo. Iguhit ang inyong kinabibilangang komunidad. Idagdag sa inyong drawing ang mga kalapit na lugar ng inyong komunidad. Huwag kalimutang ilagay ang mga kalapit na lugar na makikita sa kanluran, timog, hilaga at silangan.